Mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, Colonel Max Valiente ng Philippine National Police. Mas pinatatag na may paninindigan para sa mga lakas. Ito ang bagong Police at Media. Magandang gabi po sa inyong lahat. Araw na naman ng Sabado. At syempre, tuwing araw ng Sabado, napapakinggan niyo po itong palatuntunang Tambalang Pulis at Media. Ang programa pong tumatalakay sa lahat po ng mga activities and accomplishment ng ating kapulisan. At syempre po, hindi po ako nag-iisa ngayong gabi at makakapiling po natin ang syempre ama po ng palatuto ng itong Tambalang Police Media. At syempre bago po natin papatiin si Colonel Max Valiente, ako po ang inyong lingkod, Ronald Angeles, at samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras hanggang alas 8 ng gabi. At syempre marami po kaming mga ibabalita sa inyo dahil alam naman po natin na tapos po ng mapayapa dahil po sa mga ginawa at kooperasyon po ng mamamayan sa ating otoridad, sa ating kapulisan at kasundaluhan. At maya-maya po ibabahagi po namin ang ilang mga balita tungkol sa mga accomplishment ng ating kapulisan at kasundaluhan. At syempre po, nandito na po ang ama ng palatuntunan ito, kundi si Colonel Max Valiente. Sir, good evening po, sir. Yes, magandang gabi sa iyo, Partner Ronald. At siyempre, medyo i-congratulate muna natin yung mga... Congratulations po sa inyo! Yung mga ating mga kapulisan, sapagkat naging matagumpay, kapulisan at ating mga kasundaluhan, naging matagumpay, generally peaceful itong dumang 2013 na election, no? Local and national election. So, although may mga pakonti-konting mga talagang hindi maiwas ang mga pangyayari, pero sa pangkalahatan naman ay napakaganda ng naging situation ng peace and order sapagkat talagang kitang-kita naman natin. At tayo na nga, sa epektong yan ay napadali yung
pagpoproklama nitong mga senador na nanalo, ano? O yung mga lokal at saka itong mga senador. So kung hindi ako nagkakamali, ang narinig kong mga naiproklama na ay mga siyam na ang naiproklama. Although may mga hindi naka-attend, pero at least sa pagsisikap ng ating Comelec Chairman, Sisto Brillantes, ay yun nga, ay ilang araw lang ay naproklama na itong ating mga senador-elect, no? So congratulations doon sa ating mga senador na na-elect at good luck sa inyong ika nga ay gagampan ng tungkulin sa ating bayan. Mabigat yan. So asahan po natin yan at asahan ng ating mga kababayan yung inyong ipinangako nung kayo ay nagkakampanya pa. At ayon din po sa ating Comelec, statistically, kung ikukumpara po natin yung nakaraang halalan sa ngayon, talaga pong although may mga ilan namin nasawi dahil nga dito sa May 13 election, pero statistically talagang bumaba siya. Malaki ang kaibahan. Hindi ka tulad nung kino-compare nung 2010 na medyo mas marami yung mga incident na nangyari kaysa itong 2013. Siguro marapat na bigyan ng komendasyon ng ating Comelec ang ating kapulisan at kasundaluhan dahil pati ang ating mga guro dahil sa kinampanan nilang tungkulin itong May 13 election. So dapat bigyan sila ng parangal. Dapat lang dahil buhay din ang kanilang binuwis dyan. Alam naman natin kung gaano kahirap ang gumanap sa ganyang mga tungkulin dito sa halalan. Although sabi nga, hindi nga talaga pwedeng lahat manalo. Mayroon siyempre panalo at meron din natalo. So yung mga nanalo, congratulations. Yung mga natalo naman, talagang tumulong na lang kayo sa mga nanalo para maging maganda na ang takbo ng serbisyo ng ninyo o natin sa ating mga kababayan. Meron pa namang darating na election. 2016. So, kaya siguro pagandaan nyo yan. Siguro magpakita na kayo ng halimbawa ngayon pa lang dahil nakikita na naman natin yung mga iniwan nyo nung nagdaang eleksyon, yung mga campaign materials nyo na nagkalat. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos ang ating mga tagalinis dyan. Oo nga, pero ako yung natatawa, ibalik natin ang konti sa election. So, tapos na naman ito, wala naman tayong sigurong rito kung magbanggit na tayo ng mga pangalan. Nagko-congratulate. Ngayon, meron akong nabasa sa kahapon sa Inquirer na talagang doon makikita na maski na matagal ka na, yung dynasty sinasabi, matagal ka na, meron ko nabasa na namumuno ng hindi ako nagkakamali, mga 70, magmula pa noong 1978, yung apelyido ng yun ay namumuno sa isang bayan sa Pangasinan. Meron nga sa Olongapo din, sir. Tapos, ang nakakatuwa ay ang tumalo dun sa mayor na ngayon, nung nag-first term ka, itong second term dapat, second term, third term na yata niya, tinalo siya ng isang babae, na ang pangalan, kung hindi ako nagkakamali, ang apelyido Yamamoto. Siya graduate ng UP pero nakapag-asawa ng Hapon. So, tinalo siya ng 35 years old na babae. Ito yung iba kundi si General Navarro. Dating isa sa staff ng PNP. So, nalalo yan dyan sa may 2 beses sa Pangasinan sa Bani. Pero tinalo siya ng babae ngayon. So, siguro doon makikita although napakaganda ng kanilang ginagawang serbisyo sa kanilang nasasakupan, pero siguro sa tinagal-tagal na magmula ng 78 hanggang itong 2030 na ito ay siguro may mga nakita na yung mga kanilang mga kababayan na siguro gusto nilang may magkaroon ng pagbabago. Kaya naputuhan itong babae. Kaya nakakatuwa nung binabasa ko nga kahapon sa Inquirer sapagkat talaga namang talaga parang imposible. Parang yung nangyari kay Grace po. Parang imposible na mag-number 1 sapagkat sa mga survey, wala talaga nanggaling sa napakalayong survey, bigla na lang lumuntad doon sa number 1. So mga ganun ba na napakano.
So, kaya nakikita na natin yung ating mga butante ay talagang matatalino na. No? Kaya hindi totoong malaking nagagawa ng pera. Oo. Marami pa rin tayong mga mamamayan na kapwa Pilipino na ginagamit ang kanilang isip at puso sa matatalino na. pagpili. Gusto nila yung pagbabago, ano? Mhm. So, marami tayong mga bago ngayon sa Senado. Mhm. Sabi nga natin kanina, yung nanalong mayor ng Bani Pangasinan, na mga bago ito sa Senado natin. Sila Bambakino, sila Sani Angara. So, siguro naman, yung mga ipinangako sa ating kababayan, sa atin mismo, siguro naman, kailangan tuparin para naman talagang, yung kanilang mga pinangako madama naman ang ating mga kababayan. Madama natin. At hindi lang po dun sa nabanggit na lugar ni Colonel Max Valiente yung merong talagang masasabi na nating pundasyon sa politika. Meron nga dyan sa Quezon City, kung hindi ako nagkakamali, sa District 6 yata, na tinatakbuhan ni dating Congresswoman Susano. Natalo siya nitong si Alfred Vargas na sa pagkongresa. Natalo yung si babae, Yes, si sir. Congressman Susano. Natalo. Doon natin malalaman talaga na gusto na talaga ng tao ng pagbabago. Yung Bagong subok ano yung, Vargas ka? Vargas, sir. Ito ay artista to. Artista, sir. Kaya yun Pero ang laban niya. hindi naman ibig sabihin na pag artista ka, sikat ka katulad na lang nung Si nangyari Aga Mulak sa Kamsur, no? Nagkaroon ng, yun nga lumabas talagang siya ay sa resulta ng kanilang pagbibilang doon ay lumalabas, natalo siya ng 2,000 boto, no? Ganon din si Richard Gomez sa Ormoc. Halos 2 beses na siya natalo din si Richard Gomez sa Ormoc City sa pagka-mayor. Oo, so yun nga, hindi naman ibig sabihin na pag macho ka na or ibig sabihin na talagang ating mga kababayan hindi lang tinitingnan yung pagiging maganda mo o pagiging gwapo, at tinitingnan yung pwede mong gawin o pwede mong ikakatuparin kung sakaling ikaw ay nanalo. Siguro kaya naman nanalo din to si Alfred Vargas dahil isa siya sa dating konsehal ng Quezon City, sir. Kaya kumbaga nakapagtanim na siya. Nakita na kung paano siya mamuno. Kaya siguro nabigyan siya ng pagkakataon ngayon at ito nga pinalad siyang magwagi. Meron pa akong isang nakita dyan na konsilor dati ng lipat bahay ito. Konsilor dati ng Paranaque. Ngayon nasa 5th District, tumakbo ng konsilor din ng 5th District na nalo. Artista to So, lipat bahay. Hindi na tayo lalayo. Parang si dating Presidente Erap Estrada. Congratulations. Kaya naman wala namang problema dyan. As long as na makapag-servisyo o makatulong sa ating mga kababayan, okay lang yan, di ba? Isa lang naman, pare-parehas lang naman silang gusto. Yung ninanais ang goal nila. Nag-concede na ba? Nag-concede na ba si Nag-concede, sir. Nag-concede. Okay. Nagbigay na nga siya ng pahayag na susuportahan niya ang bagong elect na mayor. Dapat naman, at least magumanda naman yung mag-join the effort na sila para gumanda naman yung servisyo ng publiko sa kamay nila. Tulad nga ng sinasabi natin dito sa palatuntunan, sir, na matapos tong election, bati-bati na naman sila. Tama yun. Santabi muna yung santabi muna yung election, di ba? Pagkat nung election, talagang mainit, no? Mainit na kaliwat kanan masasabi na natin na batuhan ng batikusan, kung ano, talagang gano'n no? So, depende na yan sa ating mga kababayan kung maniniwala ka doon sa kanilang sinasabi o hindi, sapagkat tayo nga yung mga nagwagi siguro, yun ang mga totoong sinuwerte. Kaya tulad po na nabanggit kanina, sa lahat po ng mga pinalad na manungkulan ngayon 2013 hanggang sa 2016, congratulations po sa inyo lahat. At sana po, tuparin nyo po. Medyo katulad ng ilang mga senador na nangako na bibigyan kayo ng buhay, negosyo. Yan po ang inyong bantayan. Yan po ang ating bantayan. Pero parang sa tingin ko, mahirap yata ito pa rin yan. Kasi
ilang politiko na nagsabi noon, pero walang nangyari. May nagsabi nga dyan nung politiko nung 2010 yata yung kandidato. No? Ano ba yun? Parang mababa ang kuryente, sabi niya. At saka yung cellphone, parang... yung rate. Oo, yung bababa ang ano ng cellphone. Imbis na siguro piso lang ang text, baka mas mababa pa. Parang gano'n. Di ba? Parang gano'n ang pagkakarinig ko. Kasi matagal na sinasabi na sa TV kung saan. Wala. Lalong tumaas yung kuryente lalo pang tumaas yung mga cellphone. Doon sa cellphone naman, sir, bali ang naging development naman doon siguro ay sa ibang sa ibang network, sir, nag-extend yung expirational load. Ganun naman ang nangyari. Kaya lang, ang naging problema nakatulong din, sir. Kaya lang, ito ang problema, sir. Nangangaan nga lang ng load. Di wala rin. Magugulat ka na lang, ubos na load mo. Nag-anli ka. Maya-maya, ubos din. So may technique pala yun. May technical din na problema din sa, siguro sa network na rin ang problema. Ayun. Kaya, so, wala rin. Ay, kuryente. Ayun lang. Wala. Tumaas, ano? Siguro, tulad nga ng laging sinasabi ng lahat po ng kwentong sa barbershop o kung saan pandak lang hindi, kumbaga, pandak ang hindi lumalaki, malaki ang hindi pumababa. Tapos meron pang isang ano dyan na sinasabi nung murang pagkain. Sabi niya kung siya mahilig. Gusto ko may pagkain kayo sa pagkainan. Paano yan? Mukhang mawawalan tayo ng pagkain sa pagkainan. Mukhang hindi. Mukhang nasa malayo. Nasa malayo Mukhang magugutom tayo. Mukhang Ito yung napag-uusapan lamang ko, pero sana po, ayan, tulad na, pare-pare. Kailangan naman, tumawa tayo ngayon. Sapagkat nung nung eleksyon, talagang mainit lahat ang ulo . Makikita mo sa lansangan, makikita mo sa mga pagsasalita. Ay talagang makikita mo yung, daman-dama mo yung talagang mainit ang ang sitwasyon . So ngayon, dapat medyo tumawa naman tayo. No? Para naman natalo man sila o nanalo, tawanan na lang natin para medyo marelax tayo na kaunti. At siguro, bago po tayo tumungo pa sa ilang mga isyong pag-uusapan namin ni Colonel Valiente, hayaan niyo po muna akong pagkaloob itong accomplishment at mga ilang balita sa ating kapulisan. Doon po sa issue ng gun ban sa ating binabantayan, 2,000 kaso po ng gun ban violation cases ang isasampa ng ating Philippine National Police. Higit sa 2,000 kaso na naisampa sa korte ng police offices dahil sa paglabag sa gun ban ng Commission on Election ayon sa Philippine National Police. Kahapon, base sa huling tala ng PNP, kahapon, umabot na sa 2,037 na kaso ang naisampa, kung saan 202 dito ay nasa korte na at 1,835 ay nasa police regional offices. Dagdag ng otoridad na may 3,373 katao ang kanilang nadakip na lumabag sa gun ban, kung saan 21 dito ay sundalo, 48 ang pulis, 43 ang opisyal ng gobyerno at 143 ang security guard. Sinabi pa ng PNP na may 3,284 na iba't iba pang matataas na at mahabang kalibre ng baril ang kanilang nakumpiska. Nakasabat na rin sila ng 213 granada, 502 explosive devices at 28,676 na piraso ng iba't ibang mga bala. At yan po ang mga naisagawang nailatag na kaso o naisampang kaso ng ating kapulisan sa sinasagawa nilang sa pagtalima dito sa Comelec gun ban. Yes, napakarami ng accomplishment ng ating kapulisan. At
ang ating gun ban, tuloy-tuloy pa ito na hanggang June 12, no? So, pinairal pa rin yan, yung mga checkpoint at yung mga ika nga lumalabag dito sa atin itong batas na ito. So, pinapaalalahanan po natin, maski na kayo may mga permit to carry or may mga lisensya ng inyong mga baril at wala kayong tinatawag na COMELEC exemption, hindi pa po pwedeng magdala ng baril sa labas ng ating bahay. At balik po tayo doon sa usapin naman sa nagdaang eleksyon. Ito po nakakalungkot na balita naman, sir. NCRPO nagreklamo sa election allowance. Ito, ang ating kapulisan ng NCRPO naglabas ng sentimento ang ilang tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO dahil sa natanggap na maliit na election allowance. Ito ang reklamo ng ilang tauhan ng NCRPO. Sa 1,000 lang ang nakuha nilang allowance kumpara sa ibang police district na nakatanggap umano ng kabuang 2,000. Nilinaw ni NCRPO Director Chief Superintendent Leonardo Espina na ang mga tumanggap na 1,000 allowance ay ang mga nagbantay sa bisperas hanggang matapos ang eleksyon noong Lunes. Aniya tumanggap naman ng 2,000 ang mga pulis na kasama sa paghahatid at pagbabantay sa mga precinct count, optical scan o PICOS machine sa buong Metro Manila. Paliwanag pa ng NCRPO Chief, walang dapat ikasama ng loob ang ating kapulisan na tumanggap ng 1,000. Kung tutusin aniya ay hamak na mas malaki ang allowance na nakuha ng mga ito dahil sa kalahati ang benepisyo na tanggap nila ay sa maiksing panahon ng serbisyo kumpara sa tumanggap ng 2,000 na nagatid pa ng mga PICOS machine pabalik sa Commission on Election. Tama naman, sir, ang paliwanag ni NCRPO Chief dito sa mga ilang nating mga kapulisan na nagre-reklamo. Kaya sana maayos to at unawain na lamang. Siguro, ito lang talaga ang nakatakdang allowance na inilabas na Commission on Election po ba nagpapalabas itong nagpopondo nila, sir? Pero galing sa national ng pondo niya, national government. Tapos, ang may control niya ay COMELEC. So, yung COMELEC, ang pagkakalam ko dyan, kung ano sino yung mga concern na unit, doon niya binababa yung pondo. So, kung may sinasabing may 2,000 at may 1,000, mahirap kuminsan magkomento dyan. Pagkat hindi natin alam kung ano talaga yung binaba ng COMELEC na budget para sa kapulisan, no? Pero ganun pa man, ang titingnan natin dyan, although nakapagservisyo ang ating mga kapulisan, kasundaluhan, or ating mga teachers, unawain na lang natin kung talagang ang budget ay umabot lang doon sa ganun talaga, unawain natin. Sapagkat sabi nga, meron naman tayong sweldo, meron din naman tayong subsistence allowance na nakalagay sa ating mga yung ika nga tinatanggap sa kinsinas katapusan. So yun nga, parang consideration allowance. Ngayon, kung mas mabuti na yung kaysa wala, no? Kaysa yung totally na wala. Pero kasi pagka talagang ganitong election, talagang maski paano, pinopondohan yung pangkain, yung pang-transportation, parang gano'n. So, pasalamat na rin ng ating mga kapulisan pagdating dyan sa nabanggit na ano. At ang isipin na lang nila ay yung kanilang ginawang serbisyo ay makakatulong sa ating mga kababayan sa pangkalahatan. No? Tama po, sir. Dahil kung ikukumpara naman nung nakaraang eleksyon, di ba, sir, may mga balita pa nga na nung nakaraang eleksyon, marami pa rin ang hindi nabigyan ng allowance sa ilan nating mga guro na hanggang ngayon hindi pa naibibigay. Kaya mapalad pa rin sila, at least naibigay pa rin sa kanila, meron pa rin. Oo nga, oo. Kasi mahirap naman tayo dyan tungkol sa mga allowance na yan sapagkat hindi natin masyadong
baka mamaya makapag-comment tayo ng alanganin. So, siguro pinakamagandang ano na lang dyan, kung ano man yung mga ibinabang alawan sa kanila, at least maski pa paano makakatulong sa kanila. No? Kasi siguro, kaya nagkakaroon ng mga ganyang mga iba't ibang mga agam-agam, baka may mga kwentong hindi tama, at mayroong narinig na hindi tama, ang dulo niyan ay mali. Alam mo yung kwento-kwento minsan, baka kung sino nagkwento na gustong manira lang o whatever, tapos pagdating sa dulo, iba na kwento, may dagdag bawas na sa sa kwento, alam mo na, alam mo naman yung ating mga kasamahan sa serbisyo, malaking bagay yung mga 1,000, 2,000. Basta, ika nga, ipaliwanag lang ng maaga, tama yung ginagawa ni Jan Pupina na ipaliwanag lang. At alam naman kasi nila na may binaba talagang pondo. So, ipaliwanag lang tama para sa ganun, mawala na yung mga maling kwento. At siguro ang isipin na lamang natin, sabi nga, ang ating ginawang tungkulin ang sakripisyong binigay natin dito sa 2013 election ay hindi mababayaran. Totoo yun. Talagang serbisyo publiko. At dahil 30 minuto na po ang nakalipas sa ating orasan, magpapakilala po muna tayo ng ating himpilan. DWWV Armed Forces Radio, 1134 kilohertz, broadcasting from Campo Aguinaldo, Quezon City. Ang himpilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service, ang Forces of the Philippines, ang DWWD, himpilan ng Kawal ng Bayan ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras ay ganap ng kapito at kalahati ng gabi. Gusto mong maglaro, gusto mo bang Kabisado mo na dyan. Kaya mo na. Malapit na. Ito sir. Kaya nyo na rin ito sir. Kasi sila na lang, doon na kami Doon na nagpapatura. Kaya ako naman pinababa ito kasi pagka nag-uusap tayo, tapos kayo lang ang nagsasalita. Ino-off ko ito muna. Ayun Ito, na. off ko muna. Para Kasi, ito lang. maririnig para sa inyo lang. Para hindi Dito, ito lang sir ang nakakontrol. Pero lahat yan. Kaya pag umupo kayo dito sir, ito background na lang. Gagawin Barkada kontra droga, tapos barkada. Sama-sama tayo. parang radio room na talaga eh. Stereo na ang dating natin. Alam, parang stereo na ako tayo. DWWD. Mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, Colonel Max Valiente ng Philippine National Police. Mas pinatatak na may paninindigan. Sama-samang lakas, ito ang bagong Police at Media. Nagbabalik po ang ikalawang bahagi ng programang Tambalang Pulis at Media. At syempre po, bago po namin dapuan pa ang ilan namin pang pag-uusapan ni Colonel Max Valiente, hayaan niyo po muna kami bumati sa aming ilan naming mga taga-suporta at kabalikat nitong palatuntunan ng Tambalang Pulis at Media. Syempre, nangunguna po sa amin ang Inner Wheel International. Nandiyan po si Ma'am Ophel Valiente. Good evening po Ma'am Ophel at good evening po sa inyong mga anak. Siyempre, nandiyan din po ang Inner Wheel Club o Pasay Southeast. Sa panguna po ng kanilang presidente na si Attorney Mildred Trias. At gayon din po sa kanilang secretary na si Mrs. Caballero at ang kanilang treasurera naman na si Ma'am Chona Pisebre. Siyempre, magandang gabi din po sa nag-iisang Angel na Masa dito sa Armed Forces Radio. Walang iba kundi si Ma'am Tina Shotwell Clemente. Mapapakinggan niyo po siya tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes. Ganap na ikatatlo. Magsisimula po yan, ganap na ikatatlo ng hapon.
At syempre, good evening po rin sa aming mami dyan, sa Angel ng Masa. Walang iba kundi si Mami Cora Clemente. At good po sa aking mga kapatid dyan sa Angel ng Masa. At magandang gabi din po ang aming pinapabot sa nag-iisang doktor ng motorsiklo. Walang iba kundi si kasamang Jun Cabanyog Jr. na may palatuntunan tuwing araw ng Lunes, ganap na ikapito hanggang ikawalo ng gabi, ang programang J&J sa Double D. Yan po ang programa kung saan po ang ating mga motorcycle riders ay makakapulot ng mga tips kung paano nila mapapaayos ang kanilang performance sa kanilang motorsiklo. Yan po ang J&J sa Double D. Tawagan nyo lamang po siya sa kanyang tanggapan sa 801-2625. Yan po si kasamang Jun Cabanyog Jr. Sir? Yes, at yun nga, pwede naman tayong bumati na sa mga nanalo no? So, una-una, binabati ko yung congresswoman ng Batanes, si Tina Abad. At alam ko, nanalo rin ngayon, no? So, congratulations, Madam Tina Abad, congresswoman. So, second term na yata. At binabati ko rin yung kaibigan kong muntik na rin nadali, si Maggie Gunugundo sa Valenzuela, at ang kalaban niya si Shalani. Pero maganda naman ang laban. So panalo din si Congressman Maggie Gunugundo. At yung binabati ko rin yung kumpare kong sa Baguio. At bagong-bagong congressman elect si Attorney Aliping. So kausap ko kanina at medyo siya ngayon ang bagong congressman sa Baguio. Tinalo niya yung si Congressman Vergara. So buhay ka dyan kumpare. At pag-akyat ko ng Baguio Jack na malamig dyan. At siyempre, binabati ko rin yung mga nanalong kumari ko sa Bataan, yung mayor ng Bataan, Garcia. At yung mga Garcia, yung congressman at governor dyan, na kanyang amat tiyuhin, nanalo din sila sa Bataan. So yan, maraming. At binabati ko rin yung aking kaibigan dyan, si Juni Guarin at yung kanyang asawang si Helen Guarin at yung kanyang anak si Faye at yung isa pa, yung anak niya. So dalawang babae. So binabati ko sila at magandang gabi sa inyo. At papahabol ko lang po itong aking pagbati naman at pasasalamat kay Lieutenant General Francisco N. Cruz Jr., ang dati po naming CRS Commander. Dahil po sa tiwalang pinagkaloob niyo sa akin na maging bahagi po ng inyong retirement ceremony kahapon. Ako po kasi ang nag-musical scoring ng kanyang speech kahapon sa AFP Commission Officers Club. So sir, maraming salamat po at pinagkatiwalaan niyo po ako. Minsan lang po kaming nagkaharap pero talaga pong humble ni Sir. So, nag-retire po sa kahapon. Nag-retire po siya, Major General. So, di ba Sir, after namang mag-retire, rank 1. Lahat naman. Lieutenant General na siya ngayon. Kaya po, good luck po sa inyo kung sa inyong sa civilian world journey. Kaya salamat po sa lahat at kinararangal ko po na magtrabaho at pagserbisyon ang isang general na katulad nyo. Alam mo, pag nag-retire na ganyan, sabi nga, pag nag-retire ka, sabi niya, anong trabahong applyan mo? Ay, siguradong, sabi ng misis, siguradong hindi mababakante yan. Bakit naman? Permanent driver na ng misis, hindi may trabaho agad siya. Ito nga po pala si Lieutenant General Francisco N. Cruz aming J2. Maraming salamat po sir. At dun nga sa speech niya sir, matatawa ka. Ang napag-usapan daw nila ng misis niya, pag siya nagretiro, siya na ang magiging chief of staff sa bahay. Kaso ang magiging problema niya lang, ang misis niya ang finance. Dahil din sa makukuha. Napakamot din si sir. Pero maganda po ang naging speech ni General Cruz. Maraming salamat po sir. At syempre, balik po naman kami dito sa mga issue na pinag-uusapan ngayon. Medyo, eto sir, mainit-init tong issue na to at natakpan yung ilang mga issue natin mga nagdaan dito sa itong nakalipas na May 13 election. Ito pong issue na dito sa Taiwan. Taiwan. Kaya ito nga,
nasa ano na, NBI na yata. Iniimbestigahan na ng NBI itong Yung mga kaso. sangkot na Coast Guard, no? Mhm. So, yun na, yun ang nakakalungkot doon sapagkat hindi pa man na nagkakaroon ng linaw ng gusto itong investigasyon ay marami na tayong mga naririnig at nakikita na hindi maganda. No? Tulad yung mga report dyan o nakikita natin sa mga bahayagan na parang minamaltrato na daw yung mga ibang kasambahay doon sa Taiwan. So, nakakalungkot dahil hindi dapat ganun ang attitude ng ating mga ikanga karating bansa. No? So, dapat hindi magkakaroon ng solusyon ng isang problema kung dadagdagan mo pa ng isang problema. Di ba? Total, ang ating presidente, mahal na Pangulo naman humingi ng sorry, no? Pero mukhang hindi yata nila pinapaunlakan. Hindi, parang ang gusto nila, personal pa si Pangulong pumunta doon at iba pa yung gagawin niyang pang written apology. So parang sa isang banda, nakakalungkot na may namatay na gano'n. Pero may katwiran din sa akin lang kasi hindi pa naman tapos yung ongoing pa naman investigation. Pero sa narinig natin, kaya naman daw nagkaroon ng gano'n dahil parang planong panggain ng fishing boat yung Coast Guard ship, no? So may mga yung kwentong gano'n, nakakalungkot, di ba? Kung isipin nga sir, kahit ilang Coast Guard na nandun sa isang barko natin, bangka natin, o... Saka pumasok sa teritoryo natin, Balintang Channel, Batanes yan At saka yan yung dinadaanan yan yung pinakamalaking actually, taga Batanes ako. Pero never pa akong sumakay sa barko papunta ron dahil na sabi nga, yung Balintang Channel na yan, talagang ang lalaki ng alon dyan. So never pa ako sumakay ng barko papuntang Batanes. Pero kwento ng mga aking mga kamag-anak, yung aking kung ano ng mga galing sa Batanes, na sumasakay sa barko ay talagang grabe daw ang alon dyan. So dyan nangyari yung insidente, no? So pumasok sa teritoryo natin. Saka hindi lang Kung bangka ang pinag-uusapan dito. Kung siguro tayong pumasok sa teritoryo nila at ganun din ang siguro ganun din siguro ang defense ang gagawin nila. So dapat maintindihan ito ng pamahalaan ng Taiwan. Hindi naman Huwag personalin. Hayaan mo ang proseso. Sana hindi naman dumating sa parang mas mabigat pang problema. Hindi dapat maayos na yan sa Saka hindi maganda rin po yung sinasabi nilang parang titigil na nila ang pag-aano ng ating mga OFW sa kanilang bansa. Nasabi nga, usap-usapan nga kung mag-aalisin na nila ang OFW doon sa lugar ng Taiwan, baka maka-epekto sa kanilang ekonomiya. Dahil malaking porsyento ng malaking na ibabahagi ng ating mga manggagawang Pilipino sa pagtaas ng ekonomiya ng Taiwan. Kasi kung gaganonin natin, halimbawa, marami din mga Taiwanese rito na nagtatrabaho at saka mga nakatira na dito, nakapangasawa. Meron nga akong kaibigan sa Santo Tomas, Batangas, asawa na ng Taiwanese. Na dito na talaga nagkaroon nung dumating dito, wala namang kabuhayan. Pero ngayon, nakapangasawa siya ng isang taga Batangas, ngayon may mga kabuhayan na siya dito. Ito, Taiwanese. So kung gano'n ang magiging situation na parang magsusulyan ng mga pangit, di ba? Hindi maganda, di ba? Dapat hindi nila personalin. Saka dapat tayo din. Hindi naman ganun yung ating mga otoridad para bumaril na lamang ng walang kadahilanan, di ba sir? At saka unang-una tama po yung sinabi nyo, talagang unang-una pa lang dito, may violation na sila. Meron na, pumasok sa teritoryo natin. Saka kung tatangkayin nilang tumakas, saka sa totoo lang, yung mga pulis natin sa Batanes, sa lugar namin doon. Tagal na yan Talagang, kasi yung pulis natin sa Batanes, wala namang mga speedboat na panghabol wala yung mga maritime, wala naman tayong ewan ko kung meron na ngayon pero napakatagal na panahon, wala yan walang speedboat malayang nangingisda yung mga Taiwanese doon sa Batanes so kita mo na nga yung ating area pinangingisda nila, talagang yan ay totoong yan dahil taga ron ako yung mga kamag-anak ko nandito ron sila So
So dapat maintindihan nila yung kanilang ginagawa na na nagba-violate na rin sila ng isang batas ng ating gobyerno na mapasok sila sa teritoryo natin na hindi man lang sila parang masyado na sila parang atom na sila Saka sir, kung nag-cooperate sila sa ating otoridad, sa ating Coast Guard, hindi mangyayari ito eh. Kasi ang sabi nga dun sa ulat nagtangkapang parang tumakas yung isang kaya napilitan silang nag-warning shot pa nga daw po ang ating mga Coast Guard. Kaya po dahil hindi nga rin po nakipag-cooperate sa kabila ng kanilang pagbibigay ng warning shot, tinangka pa silang pagkain. Kaya ayan. Meron siyang lumalabas na kwento rin ng mga Pilipino sa Taiwan na nakikita naman natin. Para bang yung kasing namumuno daw sa kanila doon ay mababa rating. Parang gumagawa ng isang senaryo, ng isang istorya na parang ma-focus dito sa dito, yung usapin para mawala sa kanya yung focus na mababa kanyang rating. May mga ganong kwento So dapat hindi nila i-correct itong kung ano man yung kanilang adhikain o kanilang purpose sa kanilang panunungkulan o whatever. Huwag naman nilang i-correct itong problema. Maliit lang ito Saka nga kung dito na nga lang yung ating batas dito sa masyado lang nilang dinadramatize. Parang maliit lang yan. Exaggerate yung maliit na usapin ito kung tutusin. Wala na. Dito nga sir, di ba sir, halimbawa na lang yung... Huwag naman yung gagawin nilang, sabi nga, may mga report na yung ating mga kasambahay doon sa Taiwan, pinapalo pa daw ng mga baseball bat. Huwag naman gano'n. Hindi tama yun. Dito nga sir, kung gano'n din ang paggagawin natin dito sa mga nandito ng mga kalahi nila, na lahat na makita natin, gano'n din, paluin din natin ang kung ano. Bakit di ba? Hindi maganda yun. Dapat hindi dumating ito. Siguro sir, halimbawa na lang dito sir, dito nga sa atin, halimbawa pinasok ang bahay natin ng magnanakaw sir. Di ba mapatay mo yan? Di ba sir? Wala kang pananagutan. Trespassing. Kaya dapat yun ang makita ng bansang Taiwan. Dahil dito sa paglabag nila. Saka yun nga, kung atin namang mga ating kababayan naman mapasok sa kanilang teritorya, malamang din kung hindi kasuhan, ganito ang mangyayari. Yes, putulin natin ang content. Breaking the news. Nga daw, anytime proclaim na itong tatlong senador pa. Ito, si Cynthia Villar, JPL dito, at saka itong si Coco Pimentel at Punasan. Apat ipoproklama. Anytime ngayon. So, yun. So, mapoproklama na. So, magiging kung maproklama itong apat na ito, magiging 12 na. Cynthia Villar, JP Ejercito, Estrada, Coco Pimentel, and Hunasan. So, yun. Anytime, proklama na daw ngayon. So, nandun na sila sa PICC. So, yun. Congratulations doon sa mga ipoproklama ngayon sa mga senador-elect. Actually, mga dating senador dyan, si Senador Hunasan at saka si Coco Pimentel, yung dalawa yung bagong pumasok. JP Ejercito at saka si Cynthia Villar, Kagabi po sir, nagpalabas ng pahayag itong si Senator Coco Pimentel na parang ayaw po muna yata niyang manumpa dahil nga gusto niya matapos talaga itong canvassing. At dito nga po sa mga isyong ganito na sa Actually, napanood ko yun sa DCMM yung kanyang sinasabi na kaysa meron pa daw certain na hindi nabibilang mga 5 million crowds. So maring baka daw magkaroon pa ng pagbabago. Opinion niya yun. Ano problema yun At may mga opinion din dyan ng mga ibang abogado magagaling. So ang nakakatuwa sa mga abogado ito, isa lang batas pero ang daming interpretasyon. Oo nga sir.
Talagang ang batas isa, pero napakarami nilang mga interpretasyon. So kumisa nakakahilo na rin manood, you know? Dito nga sir napapakamot si Commissioner. Sabi nga ni Chairman Brillante, Brillantes. malapit-lapit ng pumuti ang malapit-lapit ng umitim yung kanyang buhok. Sabi, yun nga sir sabi niya nung May 14 na parang natatagalan sila sa pagproklama ng May 14, 15. Aking pagkakaintindi ko, no? Ako hindi tayo abogado pareho, no? Pero sino ba ang inatasan ng ating gobyerno at ng batas na magproklama ng isang kandidato? Di ba Comelec? Oh. At hindi nila Ay bakit mo kay questionin yung ginagawa ng Comelec ay sila naman ang nagpapatupad ng mga kandidatong natatalo, nananalo, sila naman. So, kung halimbawa, isang magaling kang abogado, pagpalagay natin, napakagaling mong abogado. Sa tingin mo, napakagaling mo talaga, ikaw magaling sa sarili mo. Ay di, magdumulog ka sa Supreme Court, mag-file ka ng, yun ang pagkakaintindi ko mag-file ka ng mga, kung ano mga dyan, para i-hold mo yung ginagawa ng Comelec. Dahil kung hindi ka gagawa ng ganon, at ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw dyan, papapogi ka lang. Wala naman, di ba? Nagpapapogi ka na lang dyan, kumisan pag masyado ka nagiging pogi tsaka macho, kumisan pumapangit ka na Di ba? So, manong questionin yun, kasi sila ngayon, kung ikaw ay nasa Comelec at ikaw ay naatasan ng batas na ikaw, di sa gawin mo yung gusto mo. Pero kung nasa labas ka ng rueda ng isang, Comelec na institution, huwag ka nang hindi naman gagawin ng mga Comelec, bank pa yan, hindi naman nila gagawin yan kung wala silang matibay na basihan na kaya sila nagpoproklama ng mga kandidatong mga nanalo ay talagang alam nila na yun na yun. At meron na silang mga datos. Although may kulang pang konti-konti, pero nakita na nila yung datos na yun na talaga, hindi na nakikita na nila yung resulta na talagang yun na yun, di ba? Na magbago man ng mga konting-konti pero halos yun na yun. Kaya dapat hindi na masyadong binibigyan ng maraming patalastas yan Maraming mga commercial ng mga ibang mga tulad yan. Biro mo, nagpakahirap kang kumandidato, nagpakahirap kang magkampanya, etc. Tapos kung kailan ka ipoproklama, hindi ka atin. Ano yun? Ang dami tuloy mga nagko-comment sa mga kung saan mo naririnig ko pahayagan. Sayang yung boto namin, sabi ng mga naririnig natin. Ibinoto ka namin, tapos proklamasyon na, hindi ka pamatay. Mga ganun ba? Parang Although may mga kanya-kanya silang may mga kanya-kanya silang mga estilo na pag-interpreta ng batas. Maaga pa nagpapapogi na sir. Maaga pa nagpapapogi. Yun ang totoo, no? Wala namang iba Sa akin nga sir, personal na tingin dito sa usapin ito. Hindi, pero alam mo, bibigyan ko rin ng isang tiin. Yung total, pag-usapan natin ng konti. Yung kinansi Bina. Bibigyan ko ng konting. Sarili ko itong opinion Hindi ako sarili ko lang itong opinion kung tayo mali o tayo tama, bahala na. Tulad yan, si Nancy Binay, may katwiran na hindi matin. Alam mo kung bakit? Parang kasi yung tatay niya, di ba una yan Pag-usapan natin ng konti Kasi nakikinig natin, saka nakikita ko naman yung mga tatay niya una. Di ba? Si Binay, si Nancy Binay, una, di ba? Tatay niya, si Vice President, una, di ba? Okay. Nag-file ang una ng petition na i-hold muna yung proclamation, di ba? Tama. Di ba nag-file siya? So nag-file siya sa Comelec na i-hold muna hanggang hindi pa natatapos ang bilangan. Pinahil niya yun. Ito naman Comelec, siyempre, nakita na nga nila na halos yun namin natin, kaya yung sinabi nilang araw na pagpupuklam, prinoklama nila. Mas kinawala si Nancy Binay. May katwiran si Nancy Binay. Alam mo kung bakit? Sa akin lang hindi ko, kung totoo yung sinasabi ko, hindi Sarili ko lang itong opinion Kung mali ako, pasensya na ako. Siyempre, nag-petition yung tatay niya na i-hold muna.
Tapos ang aatin siya ron sa proclamation, parang Ah, kinukontra na, kinanta. na niya ang Tama, tatay sir. niya. Di Tama, ba? sir. Tama. So, dapat talaga hindi siya umatin. Ang aming yun Tama, ano naman sir. yung mga komentaryo ng mga ibang Mm. pagpasensyahan na ninyo kung ano man ang naging sitwasyon. Pero sa aking pananaw, sa aking pagkakaintindi, na maliit na kaisipan, parang gano'n ang lumalabas, siyempre. Kasi pag umatay siya doon, parang kinontra na niya yung tatay niya. Di ba? So maganda, inayunan niya yung ano ng tatay niya. Kaya saludo tayo sa mga ganyan mga prinsipyo. Di ba? At saka sa aking pagkakaintindi din, sir, ang inaano nila na Senator Pinay, yung rating ang inaano na nila kung paano baka magbago pa. Oo, Isa- pero isa ganun yung pa man, rating. wala yung pinikwento kasi wala yun eh. Alam natin pasok eh. Pasok. Pasok talaga eh. So ang nangyayari na nga lang, yung pinagdaan natin, Yung pagpapail ng prinsipyo. Kasi Oo. nag-file yung tatay niya ng motion na huwag mo nang ituloy yung proclamation hanggang magbibilang. Pero ganun pa man, tinuloy pa rin ng COMELEC dahil nakita nila, halos yun na rin. So talagang hindi dapat umatin yung Saka dapat bigyan natin, respetuhin natin Oo, yung respetuhin kasi natin. gusto ng saka vice presidente yun at tatay pa nung nanalo na gusto niyong iproklama. Kaya unawain na lamang po natin. Yun ang nakita kong May katwiran. may maliit na sa ating mga maliit na kaisipan yun ang nakita kong parang malapit tumugma doon sa naging sitwasyon. Pero ganun pa man, lahat silang nanalo. Congratulations. At mabuhay kayo. Good luck. At alam ko naman, naiisa rin lang inyong adhikain na makatulong sa ating mga kababayan. Sa ating lahat. Kaya doon po sa hindi pinalad na magwagi itong 2013 election, meron naman pa pong susunod. Kaya pagandaan niyo po, di ba sinasabi niyo naman, kahit kayo natalo, hindi pa rin dyan natatapos ang inyong pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Ayun, kasalukuyan daw ngayon na kasalukuyan ng pinoproklama yung apat na nabanggit natin sa Senator. Yan. Kaya Kompleto na. congratulations po. Congratulations po sa mga Kaya, problema ngayon. kahit po nanganib si Senator Ronazan, talaga namang dikit ang labanan eh. Konti lang ang Konti lang eh. nila, no? Ang lamang niya kay dating Senator at Gordon. ang nakakalungkot dito kay Senator Gordon. Di ba na ilang beses lumabas sa pahayagan? Yes, sir. Na lahat yata ng Gordon, lahat yata ng Gordon sa Subic ay talo. Talo. So hindi natin alam kung ano yung naging dahilan. Ang sabi nga po nung tumakbong gobernador yata sa Subic, parang pagkakaisahin niya itong kanyang pamilya, sisikapin niya. Dahil ito pong nagdaang eleksyon ng senatorial election, naghati yata, halos naghati ang boto nila ng kanyang pamangkin ni Senator Gordon. Siguro. Jesse, Tama. Kung hindi nagkaganon, baka nanalo nila tayo yung boto doon, parang nagkaganon. Isa rin katulad nung sa sa Bicol, di ba? Sa Camarines Sur, no? So, yung Villafuerte, yung tumakbo, yung naglaban sa governor, yung lolo, saka batang-batang governor, yung lolo, saka yung apo, Dikit din ang laban doon. Oo, pero yun nga, nanalo yung putalo yung lolo. Pero sa ano nga daw, wala nang nanalong Villafuerte, kundi yung apo lang. So, yun ang nakakano. So, dapat, sana, at least ating mga kababayan na medyo nakatulad yung kwento natin sa Pangasinan sa Bani kanina na talaga na nagigising na sa katotohanan yung ating mga kababayan na talagang gusto nila ng pagbabago. At dahil 3 minuto na rin lamang po ang ating nalalabi sa ating orasan, siyempre kami naman po ay unti-unti nang mamamaalam at huwag po kayong maglilipat naman ng talapaitan. Susunod na po ang palatuntunang laging tagumpay sa panguna po yan ni Bishop Jonathan Sebastian at kanyang mga kasama dyan sa palatuntunan na yan. At siyempre, Yes, yung ating mga motorista, medyo tagulan na, medyo ingat-ingat lang sa pagdadrive, lalo yung mga nagmumotor dyan, kung may mga nadaanan ako isang araw dyan, na nagbalag-baga ng mga motor dyan na nadulas, na swipe, kaya ingat-ingat lang yung mga nagmumotor dyan at madulas na daan, tagulan na. At syempre po, tulad po ng dati, bago po itong
magdaang eleksyon, sinasabi po, dapat tama ang ating iboto. Sa atin naman pong mga na luklok at pinalit na manalo, dapat po, tama din po dun sa mga pinangako nyo ang inyong gawin. Doon po, Oo. naaayon po sa inyong mga pinangako sa amin. So, good luck po sa inyo lahat at mabuhay po kayo. At God bless. kami po ay sumusuporta sa lahat po ng inyong mga programang gagawin at pinaplano sa inyong Sa inyong journey. panunukul. Panunukul. At syempre sir, sa ating pamamahalan. Yes, ako po ang inyong lingkod, Max Valiente. At ako naman po ang inyong lingkod, Ronald Amiles. Magkarinigan po tayong muli dito sa ganito ring oras at himpilan dito lamang po sa Palatuntunang Tambalang Police at Media. Belated happy birthday. WWV, Armed Forces Radio, 1134 kilohertz, broadcasting from Campanado, Quezon City. Ang himpilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service ng Forces of the Philippines and DWWD. Himpilan ng Kawal ng Bayan ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras ay ganap ng ika-8 ng gabi. Ang ating May isang mga minuto pa, pero- kawalan para sa kapayapaan ng bayan. Nagbubuhay sila ng buhay para sa Ay, ating nako. kaligtasan. Nagulan na. Pero magiging ganap lamang ang tagumpay ng militar. Ay, magandang gabi po. Mula sa Reverend. ating mga Magandang gabi po. Huwag natin ipagkain ang ating suporta. Sige po, tuloy ho. Tuloy na ho kayo. No? Pasok na po. Tandaan natin na sama-sama ang nagiging malaki at matibay silang puwersa. Ang ating pakikisa ay kailangan ng mga sundalo. Ipagkakait ba natin ito? Ito ang himpilan ng Kawal ng Bayan. Yes po. Opo. Magaling.